Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, October 24, 2023. Patuloy nga pong umiiral sa may parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon itong amihan o yung northeast monsoon. At yung shear line naman, ito naman po yung nagdudulot ng mga posibleng mahina at katamtamang pag-ulan. Mayroong malalakas na pagbuhos ng pag-ulan. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, posible nga po na magkakaroon po tayo ng sama ng panahon na aakyat po yan hanggang dito sa may parte ng Northern Luzon. Ito nga po ay muling tumaas ang posibilidad na ito yung maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Posible nga po itong aangat hanggang dito sa may parte ng eastern section ng Northern Luzon by November 2. At sa ngayon nga po, asahan nga po natin yung shear line po ay apektado po niyan yung mainline Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Quezon, Camarines Norte, and Camarines Sur. Yung northeast monsoon naman ay apektado nga po niyan ang Batanes, Babuyan Island, Cordillera, and Ilocos Region. Kasama na po dyan yung Metro Manila at localized thunderstorm. Kaya bayang pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan, magiging maganda naman po ang lagay ng ating panahon sa ngayon, pero meron po tayong mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako nga po tayo sa ating rain map animation kung saan malalaman natin yung mga posibilidad na magkaroon ng mga pag-ulan. Dito nga po sa may parte ng Cagayan, sa Cagayan Valley, dito po yan sa parte ng Santa Ana, Cagayan, dito po sa may Polillo Island, pero malaking bahagi po ng ating bansa ay magiging maganda ang lagay ng panahon. Pero pagdating po, mamayang alas 10 ng umaga, dito po sa parte ng Bicol Region may posibilidad na pag-ulan. Dito nga po sa may parte ng Quezon, sa may parte ng Bulacan, Laguna, dito po sa may parte ng Batangas, meron tayong mga posibilidad na biglaang pagbuhos ng pag-ulan at dito rin po sa may Palawan. Mananatiling maganda ang lagay ng panahon sa may Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 12 mamayang tanghali, asahan nga po natin pati po dito sa Metro Manila ay posibleng magkaroon ng mga pag-ulan o mahina at katamtamang pag-ulan. Dito pa rin po sa Bicol Region, sa may eastern section ng Northern Luzon, naging sa Palawan at meron na rin po mga isolated rain shower sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, halos sa yung gitnang bahagi ng Luzon, meron po yung mga posibleng pag-ulan. Asahan na po natin yan at makulimlim na kaulapan sa may parte ng Central and Metro Manila at maging dito pa rin po sa Southern Luzon. Asahan pa rin po natin may mga pag-ulan sa may parte ng Palawan at ilang bahagi sa may Mindanao. Pagdating naman po ng alas 4 ng hapon, meron pa rin po tayong mga pag-ulan sa Mindanao, western section ng Visayas, Palawan, at ilang bahagi ng Southern Luzon at Northern Luzon ay makakaranas po ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, yung western section naman po ng ating bansa ay posibleng makaranas yan ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, dahan-dahan nga po magiging maganda ang lagay ng panahon. Makulimlim na kaulapan lamang ang posible nating maranasan, pero asahan po natin yung mga isolated rain shower o yung mga biglaang pag-ambon. Pero dito nga po sa western section ng Mindanao at ng Visayas at northern portion ng Palawan, meron pong posibleng mga mahina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, ganun pa rin po, may mga posibleng isolated rain shower tayo halos sa gitnang bahagi ng bansa at meron pa rin po mga posibleng pag-ulan sa may parte ng Palawan, western section ng Visayas at ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayun nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po October 25, ito nga po, meron tayong posibleng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 26, ito yung posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 27,
no? Ito nga po almost stationary habang nagkakaroon ng sama ng panahon sa may Philippine Sea, no? Dito naman yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung paglakas nga po ng northeast monsoon, ito po ay aabot hanggang sa parte ng Central Luzon. At pagdating naman po ng October 28, patuloy na lalakas yung northeast monsoon ha. Asahan po natin na mararanasan natin yung malamig na simoy ng hangin at almost stationary nga po yung low pressure area outside PAR. Pagdating naman po ng October 29, no, mapapansin nyo nga po dahil nga sa paglakas ng northeast monsoon, nawawala sa sirkulasyon itong low pressure area natin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero pagdating po ng October 30, ito nga po ay posibleng magkakaroon ng magandang sirkulasyon na at ito'y papasok ng Philippine Area of Responsibility pagdating po ng October 31. At ito nga po ay nasa eastern section ng Central Luzon. Sa ngayon nga po, as low pressure area pa po siya dito, pero pagdating nga po ng November 1, may posibilidad na ito nga po ay mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. Kahit nga po meron tayong umiiral na northeast monsoon, pero ito nga po yung pinakamalaking factor na nagpapahina nga po sa mga bagyo. Pagdating naman po ng November 2, posible nga po as tropical depression sa eastern section po yan ha ng Central Luzon. Sa ngayon nga po, ang possible na magiging senaryo niyan dahil nga may pagbugso ng amihan, posible pong pumasok yan dito sa may parte ng Aurora or posible naman po yung mas humina habang dumidikit sa ating kalupaan. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin kung anong nga ba yung mga posible pang senaryo nitong sama ng panahon sa ating advanced prediction ng European Center. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.